Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 46 na tumaya sa isang karera. Ipinadala ni Wang Akoy ang bahay gamit ang kanyang mga kamay. Namin ang file gamit ang Harasil paint. May. Take on hold of Mars have and exclaimed, balak mo ba akong patayin sige. He pulled Harris by the he is the brisk of the ditch. Si Harry Shoddy ay nakabitin sa der sa ibabaw ng bangin, na may isang walang bote na kailaliman sa ilalim niya. Natakot si Harris na maging West Cortel. Ang story and fear ay naging napakatahimik. Napatikip ng bibig si Vera dahil sa pagkabigla habang pinagmamasdan ang agresibong gawin ni Marshall. Kung bibitawan ni Coburn ang kanyang pagkakahawak o kung mabali ang buhok ni Harris sa kanyang lowlife ay magiging pulpol agad. Sa sandaling iyon, Harris Underwood na ang tao sa harap niya ay tunay na walang awa. Nang makita niya ang ayos ng mukha ni Marshall, sigurado siyang kung magsasalita pa siya. Tiyak na ipapadala siya ni Marshall sa kanyang pagkamatay. Sir, nagkamali po ako. I won't ever do it F. Hindi siya pinansin ni Marshall. Biglang lumuwag ang pagkakahawak niya, at bumagsak ang katawan ni Harris. Nakatakas si Arap sa mga nasa likuran niya. Ang grupo ng mga driver na kasama ni Harris, na armado ng mga machete, ay hindi nang ahas na lumapit pa. Sa sandaling iyon, halos hindi na nakahawak ang kamay ni Marshall sa buhok ni Harris, wala pang 1 pulgada. Ang mga hibla ng buhok sa pagitan ng kanyang mga daliri ay unti-unting lumulubog. Sa bilis na ito, sa loob lamang ng kalahating minuto, malamang na matatapos na si Harris. Itinikom niya ang bibig, tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi, humihingi ng awa kay Marshall. Sir, if you spare me, I'll do whatever you want. Hindi tumugon si Marshall, sa halip ay nakatingin sa madilim na gabi sa malayong lambak habang ang buhok sa pagitan ng kanyang mga daliri ay patuloy na naglalaho. Ang buong paikot-ikot na landas ng Spiral Heights ay nakakatakot na tahimik. Tanging ang malamig na hangin sa gabi na umaalulong na parang multo, ang dumaan sa kanilang mga tainga. Sa wakas, bumitaw si Marshall sa pagkakahawak, at nadulas ang buhok sa kanyang mga daliri. Napasigaw si Harris. Hindi po sir please. Lahat ng tao sa kalsada sa bundok ay tumitig sa realm sa pre-folding. Nanlaki ang mga mata ni Vera nang tumalon siya palabas ng sasakyan para sa mom-ear na parsed weld salute will it meet his end. Bang! Nang pakawalan siya ni Marshall, may isang paa na tumama sa balikat ni Harris na dahan-daang tinamaan ang spin the T-edge. Hindi kailanman. Madiin na idiniin ang itaas na katawan ni Harris sa bangin na may manipis na emtanging ulo. Kung hindi dahil nakapatong pa rin ang paa ni Marshall sa kanyang balikat Hornwind iti sesalang Ensdager. Sa sandaling iyon, hindi siya makapag-focus sa sakit sa kanyang die at pleaded desperado for please all my fault for speaking out of turn. Hindi ko na uulitin. Please open me. Tahan na. Itinaas ni Marshall ang kanang paa mula sa katawan ni Harris at saka dinampot ang dyer out sa lupa. Nang malapit nang bumagsak si Harris sa bangin, ang mga tagahanga ng Kale changed the execute to at. Patayo na wala ng balanse, katutubo na hinawakan ni Harris ang Kale na ngayon ay umaakyat sa fuma na dumudulas siya pababa. Tinusok ng matalim na talim ang palad niya, dahilan para damaloy ang dugo. Hindi siya pinansin ni Marshall at itinuon ang atensyon kay R. Mga sakahan. Nagtagal ang grupong Harris upang iwaksi ang kanilang sorpresa bago gamitin ang one raspool bilang pataas. Si Harris, na nakayanan ang nakakatakot na karanasan, ay unti-unti siyang nababalot sa lupa. Ang desperasyon at takot sa kanyang mga tingin ay nabuo sa isang bituin na nagtutulak sa akin. Harris, sa palagay mo ba dapat nating abutin ang isa tanong ng mga kaibigan kay Har tumango siya bilang tugon, na nagpapahiwatig na kunin nila ang kanilang mga armas. Sa isang iglap, mahigit 100 mga racing driver ang humawak ng kanilang mga kutsilyo, handa na para sa atin. Pinagmamasdan ni Vera habang hawak ng grupo ang kanilang mga kutsilyo at pinaharurot ang isang roan, sumisigaw na magmadali at kunin ang ka. Umiling lang si Marshall at tumalikod, sinasagot na nag-aalok ako sa iyo ng paraan. Bakit hindi mo pipiliin ang sarili mong kapahamakan?
Biglang, ang malungkot na kalsada sa bundok sa hating gabi ay at may mga pagsubok at scraps. Cage gumawa ng fe sa isang karera. Ay! Kynes! Ang pop na nagmamalasakit sa paligid na may mga kulay ay mabilis na nakakalat at dinaig sa Adorato Dolly Song and Harry. Lejays at heart rate sa Grand paulit-ulit na yumuyuko sa isang pika para sa awa. De Fuente. Housebroad with a contract of the Baswancher and Marshall Alliance has sponsored for the Bronxubes Bronclair Day nakita andagan Saint at fansond ng kill order laban kay Sir. Ang Bagonj Town Spanner para sa alinmang iba pang martial ala ay naka-schedule na nasa Harmonield SAUGERDE SAP Operations Actud Kane Lodian ang pinuno ng lokal na sangay ng Brookhaven Martin Albanese. Dahilan ni Rohan ang impormasyon ay pinalabas ng Czech wife ang isang Sir A. Chilinggit na lumitaw. Sa kanyang nagpalit ng balbas si Save. Paris Indianetti heard kanyang please gatang sa Robin takot. Sir ano pong gusto niyo sa akin? Telepono sand habang siya ay nakabidad patungo sa kotse ni Vera. Harry scared kanyang likod at naang sira-sira poach. Sinasabi mo bang gusto mong makipagkarera sa kotse na ito? Talagang kinumpirma ng Kant na ito na si Robbie, tumatangu-tangu habang pinangunahan ng bud at mabilis na umayos sa pakpak ng bakal at kilig na nakikita sa mga mata ni Harris. Nakipagpalitan siya sa mga kaibigan, at ipinadala nila ako sa isang pag-unawa. Ang karera muli sa kanila sa pangunahing kalsadang ito ay magiging walang ingat na paglipat. Kinilala ni Verse ang mga intensyon ni Harris at binalaan si Marshall na huwag kumilos ng basta-basta. Huwag mong kunin ang kanilang taya. Katek covet the bond of the car and replied, "Hat this what you've been anticipating? Are you really that?" Hindi yun ang punto ko, ang kotseng ito ay halos walang halaga W. Walang dapat ikabit. Sagot niya. Halos dekada na silang nag-raid sa mountain road na ito, at hindi ko na mabilang kung ilang buhay na ang nawala sa Sparrow Highest na ito. Pan, muntik nang malaglag ang pusa natin. Ang power system ay nagpreno, at ang paghawak ay masisiguro ang ating kaligtasan, lalo pa ang ating bilis. Sa kotse sa ganitong estado, paano ka makakaasa na makikipagkompetensya sa kanila? Cuts off bilang mga kamay at flash ng isang ngiti, na nagpapakita ng maliwanag na puting ngipin. Basic race pa lang, after. Bago pa man makahakbang si Vera ay tumalikod na si Marshall at sumandal sa sasakyan, senyales na dumating si Harris. Tapos na. Nag-estratehiya si Harris kung paano ibababa si Marshall sa isang partikular na liko, at nang makita ang kilos, mabilis siyang sumugod. Since we're betting cars, we need to establish a price. Dalhan mo ako ng papel at panulat na sinabi ni Marshall. Oo naman. May fike agad si Harris noon. Paano ko ito isusulat? Sasabihin ko, at isulat mo. Tinuro ni Marshall ang lupa. Mabilis na lumuhad si Harris, hawak ang panulat na hindi mapakali. Kasunduan sa utang. Deklara ni Marshall. Ha! Nagulat ang lahat. Hindi ba dapat ito ay isang kasunduan sa karera? Paano ito naging kasunduan sa utang? Isulat mo. Utos ni Marshall sa malamig na tono. Sige, sige. Pawis na pawis ang sagot ni Harris, sa takot na baka mag-isip muli ang lalaking ito at itapon siya sa bangin muli. Kasunduan sa utang. Pumayag si Harris na makipagkumpetensya kay Vera, at natalo. Bibigyan niya siya ng Porsche 918 Spider at lahat ng kanyang mga stock sa Davidson Group. Isulat ang iyong pangalan at idagdag ang iyong pirma dito. Natarante si Harris. Pero hindi pa nga tayo nagkakarera eh. Paano ako matatalo? At bakit kasunduan sa utang? Sinabi ko naman sa iyo kung paano isulat, kaya gawin mo na lang. May problema ka ba niyan? Masiglang sagot ni Marshall. Sige, sige. Mabilis na isinulat ni Harris ang hiniling ni Marshall. Napaisip siya. Kung ang iyong sasakyan ay bumagsak sa karera, at ikaw ay namatay, kung gayon ang lahat ng nakasulat dito ay walang kabuluhan. Ituloy mo. Sigaw ni Marshall habang sinisipa si Harris. Ang karerang ito ay isang mataas na pusta. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran. Nakumpleto ni Harris ang kasunduan sa utang at ibinigay ito kay Marshall.
Fine, magsusugal kami sa rules mo. Casual na sagot ni Marshall. Tumango si Harris, tumayo, at pumunta sa Lamborghini, nag-aapoy ang mga mata sa sama ng loob. Maghintay ka lang, malapit na ang iyong wakas. How dare you strike me? Sisiguraduhin kung makakamit mo ang isang kamangha-manghang pagtatapos. Silang mga kasama ay pamilyar na sa pag-aalis ng mga karibal sa mga karerang ito. Kadalasan, sila ay nagmamaneho sa liko, na nahuhuli ang sasakyan ng kalaban mula sa harap at likod, na pinipilit ito. Sa ibabaw ng gilid. Ayon bumagsak ang kapatid ni Vera sa bangin. Bumalik si Marshall sa sasakyan at inihagis ang kasunduan sa utang kay Vera. Lumabas ka. Bukas, maaari mong dalhin ang kasunduan sa utang na ito sa Davidson Group at kunin kung ano ang nararapat sa iyo. Hindi ako lalabas. Mahigpit na hinawakan ni Vera ang kasunduan sa utang at determinadong tumugon. Sige. Mariing idiniin ni Marshall ang pedal ng gas ng Porsche. Ang malakas na makina ay umugang ng malakas sa bukas na lambak habang ang Porsche ay tumakbo patungo sa tuktok ng bundok. Isang palaso. Sumunod na malapit sa likuran ng Lamborghini, Aston Martin, at Bugatti, lahat sa pagtugis kay Marshall. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang dagandong ng mga karerang sasakyan sa himpapawid ng hating gabi sa Spiral Heights, na sinasabayan ng tunog ng paghahati ng kotse ng mga gulong na humahampas sa masungit na mga bato. Habang papalapit sila sa ikatlong pagliko, biglang natangay ang likod ng kotse ni Marshall, halos mawala ang kalahati ng katawan nito sa proseso. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ni Vera dahilan para mapasigaw siya sa takot. Natangay ng malamig na hangin ng bundok ang lahat ng mga labi sa loob ng sasakyan. Sinulyapan niya ang bagbog na Porsche, natakot siya na maaari itong masira anumang oras. Mahigpit na hinawakan ni Vera ang seatbelt, sa bingit ng luha. Marshall, nahuhulog ang sasakyan. Mamamatay tayo. Manahimik ka. Hindi magwawala. Sigaw ni Marshall pabalik, sabay thumbs up upside down sa Lamborghini na lumampas sa kanya. Dahan-dahan niyang kinayod ang bagbog na Porsche sa riles, na delikadong malapit sa gilid ng bangin. Pinagmasdan ni Harris ang walang ingat na pagmanyobra ni Marshall at tumawa siya ng malakas. Tuwang-tuwa siyang sumigaw sa pamamagitan ng kanyang earpiece, ilalabas ko siya sa susunod na pagliko. Kabanata 47 ang pinakamapanganib na pagliko ng Spiral Heights. Nang may hatid ni Harris ang mensahe, mabilis na nagsara ang tatlong high-end na kotse. Ang Lamborghini na sinasakyan niya ay nag-decelerate para magkaroon ng espasyo. Isang Bugatti ang nag-zip sa unahan na parang isang flash, na dumaan sa Porsche ni Marshall at nakaharang sa daanan sa unahan. Matapos payagan ng Bugatti na magpatuloy, muling bumili si Harris, na halos tumugma sa bilis kay Marshall. Sa makitid na kalsada sa bundok, ang dalawang racing sports car ay tumatakbo ng magkatulad, halos magkadikit, at paminsan-minsan ay lumilikha ng mga spark habang sila ay nagsalubong sa isa't isa. Sa sandaling iyon, naipit ni Harris at ng kanyang mga kaibigan ang Porsche sa gilid ng bangin. Si Marshall ay hindi nakapagpabilis o nagpabagal ng sapat upang lumipat ng mga linya. Sa kanan, walang humpay na itinulak ni Harris Lamborghini ang kotse ni Marshall patungo sa bangin sa kaliwa habang mabilis silang tumakbo. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga kaliwang gulong ng Porsche ay mapanganib na malapit sa bingit, na nagbabantang mahulog sa bangin anumang segundo. Si Vera, na nakaupo sa kotse, ay tinasa ang eksena at naunawaan na sila ay nasa isang matinding suliranin. Kung patuloy silang itulak ni Harris, sila ni Marshall ay malapit nang bumagsak sa bangin, na humahantong sa pagkawasak ng kotse at potensyal na kamatayan. Sa sandaling iyon, hiniling niyang hindi na lang niya dinala si Marshall sa Spiral Heights. Siya ay lubos na walang ingat. Sa kabila ng kamalayan sa estado ng kotse at sa kanilang mapanganib na sitwasyon, nagpasya siyang makipagkarera laban kay Harris. Sa isang iglap, ang Aston Martin na nasa likuran nila ay malakas na bumangga sa Porsche. Marahas na yumanig ang Porsche, at sa ilang sandali, ang kaliwang gulong sa harap ay sumabit sa ere bago bumagsak pabalik sa kalsada, mapanganib na malapit sa gilid ng bangin. Nakaramdam ng matinding takot si Vera sa kanyang puso.
Mahigpit niyang hinawakan ang seatbelt, alam niyang nawawala na ang kanang bahagi ng pinto ng sasakyan. Ang kanyang katawan ay likas na nakasandal kay Marshall. Gayunpaman, napagtanto niya na sa ganoong kataas na bilis, kahit isang bahagyang paglipat sa kaliwa ay maaaring ikiling ang Porsche palapit sa ang bangin. Kinailangan niyang ilipat ang kanyang timbang sa kanan. Sa kanan, si Harris ay nagmamaneho ng Lamborghini, walang humpay na bumangga sa Porsche. Naramdaman ni Vera na ang bawat banggaan ay maaaring nakamamatay. Pinipigilan niyang sumigaw, natatakot na baka makaabala ito kay Bran, na nasa manibela. Sa kakila-kilabot na sandaling ito, kahit na ang kaunting panginginig sa pulso ni Roan ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Sa sandaling iyon, buong tapang na ibinaba ni Harris ang bintana ng kanyang sasakyan at hinampas ang Porsche. Natawa siya ng baliw kina Marshall at Vera, nanunuya. "You dare to challenge me? I'll crush your..." Hindi siya pinansin ni Marshall. Sinuri niya ang navigation at umikot sa susunod na pagliko makalipas ang 2 segundo sa unahan niya, hinarang ng Bugatti ang daanan, at isang mapaglarong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nang walang babala, hinailan niya ng husto ang manibela pakanan, dahilan para mabangga ang Porsche sa Lamborghini. Kasunod ng pag-crash, ang Porsche ay itinulak ng 4 na pulgada sa kanan. Sa sandaling iyon, itinulak ni Marshall ang Porsche sa pinakamataas na bilis nito, dumiretso sa likod ng Bugatti sa unahan. Ang punto ng impact ay bahagyang lumipat sa kanang likuran ng kotse. Habang hinampas ng Porsche ang Bugatti, marahang inayos ni Marshall ang manibela sa kaliwa. Ang Bugatti, na mabilis na gumagalaw, ay biglang nawala ng katatagan mula sa suntok sa kaliwang bahagi sa harap at gamulong sa gilid ng bangin. Samantala, ang kaliwang gulong sa harap at likuran ng Porsche ay ganap na nasa himpapawid, na nag-iwan ng ikatlong bahagi ng kotse na nakalawit sa itaas ng walang katapusang bangin. Ang tanging mga gulong sa kanang bahagi ay nakadikit pa rin sa lupa, na nakataas sa sentro ng balanse ng sasakyan. Natigilan si Harris sa walang pakundangang aksyon ni Marshall. Hindi pa niya nasaksihan ang ganoong nakakatakot na tanawin. Sa isang iglap, nagawa ng Porsche na lumiko sa kanto, at ang 4 na gulong ay bumalik sa kalsada sa bundok. Sa isang malakas na putok, sa sandaling tumama ang kaliwang gulong sa harap at likuran ng Porsche sa lupa, nahulog ang kaliwang pinto. Napaluha si Vera. Ito ba ay talagang isang kotse? Mas naramdaman na parang lumilipad ito sa mga gulong. Naisip niya na kung magpapatuloy sila sa pagmamaneho para sa isa pang 5 minuto, ang mga gulong ay mawawala. Habang nahulog ang Bugatti sa bangin, si Harris at ang kanyang koponan, na nakabawi mula sa kanilang unang pagkabigla, ay naglunsad ng panibagong pag-atake sa Porsche ni Marshall. Siya ay sumigaw ng ligaw sa car piece, "Keep slamming into him. His car is falling apart." Pagkatapos noon, maraming racing cars ang nagsiksikan sa Porsche ng sabay-sabay. Pinabilis ni Marshall ang Porsche, kumarire sa kalsada sa bundok sa tabi ng bangin. Ang poryok. Ik Hyrevescence foray the first over the old edge of the cliff. Nanalo siya this month. He was fully sighter. Gumalagala sa panahon ng isang thought sa ibabaw lamang ng espada at sa pagitan din at ng moment. Usok. Milled over Park, Bakit Chino 2, at malungkot. Ipinadala namin ito sa susunod. Nakaramdam ng payat si Vera sa sinabi nito. Paraan, sa panlabas na sigurado kung ano ang karne. Rigrant. Brother, para doon nagpapahinga ang pinakapanganib ng spinal singan. Ternal ang bahay ay nagpapadala ng isang maliit na 2,000 lei kada oras na nagbabanggaan sa mga milya sa takip. Sa isang iglap, bigla itong lumihis at natakot. Habang ang ready ng Vahe ay humahampas sa lupa, na naghahabol sa aming kalsada, si Sarah ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Sa ibaba nila ay may lambak na halos 3,200 Temder Spire Hajinat. Natapos ko. Everything ito exerted. Ipinikit ni Vera ang kanyang mga mata, napuno ang kanyang isipan ng malagim na alaala ng malagim na pagkamatay ng kanyang kapatid 6 na buwan bago. Samantalang si Harris ay nagdiwang din. How dare you want to race with me? Nagdadagdag ka ng gulo. Larawan.
Id. Ngunit tulad ng inaasahan niyang bumagsak ang Porsche sa pagliko na ito na humahantong sa isang pag-crash at mga casualty, ang Porsche ay hindi maipaliwanag na kurbada sa hangin at muling bumagsak sa kalsada sa bundok. Sa ilang sandali, nawala sa isip niya ang katotohanan na ito na ang nakamamatay na pagliko ng Spiral Heights, na nagtatampok ng hindi kapani-paniwalang matarik na liko. Bago siya magkaroon ng pagkakataon na makaiwas, ang Lamborghini ay naglakas loob patungo sa bangin na parang isang projectile. Pilit na pinahit ni Harris ang manibela, sumigaw ng malakas, hindi. Ang Aston Martin, Ferrari, at BMW ay sunod-sunod na nakasunod sa kanya, tulad ng isang paaralan ng mga isda na sumunod sa Lamborghini diretso sa bangin. Lahat ng 8 karerang sasakyan ay bumulusok sa lambak. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy mula sa lambak ng Spiral Heights. Mabilis na huminto ang ilang karerang sasakyan na nakasunod, at nabigla silang nakatingin sa pinangyarihan ng pagkawasak sa harap nila. Hawak nila para sa Porsche na minamaneho ni Marshall, maging Death's Porsche, na mayroon lamang 4 na gulong at isang manibela tail, pababa sa kabilang panig ng Spiral Brights. Hoy, gising na tinawag niya si Vera na niyugyug siya. Tapos na ang takbo. Ipinikit ni Vera ang kanyang mga mata, sa sobrang takot na magsalita sandali. Hindi ka patay, sabi ni Marshall habang naglalabas ng basang tuwalya para panasan ang mukha at kamay. Unti-unting iminulat ni Vera ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ng malabong mga streetlight sa kanyang harapan. Nasaan ako? Sa base ng Spiral Heights. Gusto mo pa ba ang iyong Tanong ni Marshall, na napansing nasa isang araw pa si Vera. Nasaan ang kotse kunilingan niya ang paligid ngunit wala siyang nakita. Iminuwestro ni Marshall ang Porsche, na naiwan lamang ang frame nito. Dito na lang. Ibinaling ni Vera ang kanyang tingin sa kinauupuan niya. Maliban sa 4 na gulong, 2 upuan, at isang manibela, lahat ng iba ay nawawala. Ang makina sa harap ng sasakyan ay nagbubuga ng usok. Talaga bang buhay tayo? Marshall affirmed, yes, we are alive and fine. Maliban sa medyo magulo ang buhok namin at medyo magulo ang itsura namin, maayos naman lahat. Ano ba yan Junior, Harris? Patay na siya. Nahulog siya sa bangin at hindi na nakaligtas. Binuksan ni Marshall ang pinto ng kotse, get out. This car is about to blow up. Mabilis na tumalon si Vera sa labas ng kotse, at pagkatapos matiyak na buhay nga siya, ibinagsak niya ang sarili sa yakap ni Marshall. Woo! 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 Umiyak siya ng malakas. Boom! Isang pagsabog ang sumabog sa likuran nila habang ang Porsche ay nagliyab. Let's get going. It's already past 3 in the morning, and we should be back to rest. Naglakad si Marshall papunta sa isang Land Rover na nakaparada sa gilid ng kalsada. Umupo si Vera sa customized Land Rover, mukhang nalilito. Kaninong sasakyan ito ba? Akin. Anong meron? Napansin ni Marshall na tila nakatulala pa rin si Vera at nag-alok ng isang magaan na ngiti. So, saan mo gustong tumungo? Tumingin sa kanya si Vera at sumagot, gabi na. Saan pa ako pupunta? Siyempre, uuwi ako sayo. Hindi ba ikaw ang nagbanggit na ang bahay mo Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates? Ikaw *N. Ang lugar ay ang pinakamalapit sa Dawnspire Heights Estates. Sige, ikaw ang pumili. Idiniin ni Marshall ang pedal ng gas, pinaandar ang Land Rover patungo sa Dawnspire Heights Estates. Sa sandaling iyon, sumulyap si Vera sa kanya, napansin ang kanyang kalmado at nakaka-relax na ekspresyon. Parang nagkabanggaan ang 2 sasakyan sa Dawnspire Mountain at hindi siya naapektuhan ng matinding karera sa Spiral Heights. Lalong lumakas ang curiosity niya sa misteryosong lalaking ito. Kung ang pinakamamahal na Villa 1 sa Dawnspire Heights Estate sa Harmon-Field ay tunay na pag-aari ni Marshall, kung gayon siya ay tiyak na isang lihim na big shot. Makalipas ang 10 minuto, huminto si Marshall sa Dawnspire Heights Estates, na nagmamaneho sa Land Rover. Pagmamasid sa paligid, tinahak ni Vera ang magandang Dawnspire Heights Estates, na napapalibutan ng malalagang tubig at mga nakamamanghang tanawin. Ito ay dapat ang pangunahing lugar sa buong Harmon-Field.
Nagmaneho si Marshall hanggang sa main entrance ng villa area. Agad na lumapit ang security guard sa Area 1 Nanogram Dawnspire Heights Estates at hiniling ang kanyang access card. Nang makita ng security guard ang leopard print na access card na ibinigay ni Marshall, mukha siyang nagulat. Sir, sigurado ka bang sa villa area ka nakatira? Napasulyap ang security guard sa pagitan ng leopard print access card at ng dalawang tao sa loob ng sasakyan. Medyo magulo ang hitsura ng dalawang pasahero kaya naman nag-alinlangan siya. Sigurado ka bang wala ka sa maling lugar? Ito ang pinaka-eksklusibong lugar sa Harmonfield, the Dawnspire Heights Estates Area 1. Hindi lahat ay kwalipikadong manirahan dito. Higit pa rito, ang aming mga Area 1 access card ay nagtatampok ng imahe ng Crescent Lake na nakapalibot sa Dawnspire Mountain. Ngunit ang sa iyo ay may random na leopard print. Kung nagkamali ka, umalis ka na. Ibinalik ng security guard ang leopard print na access card kay Marshall, na senyales na umalis sila kaagad. Pagkarinig nito, sinulyapan ni Vera ang card, na pagtanto na ang disenyo ay mukhang kakaiba sa isang pattern na makikita sa pambabaeling Erie. Nagkaroon na siya ng pagdududa na baka niloloko siya ni Marshall, at ang pagkakita sa reaksyon ng security guard ay lalong nagpapataas ng kanyang pagkabalisa. Kung ang taong ito ay naging isang friend, ito ay hindi kapani-paniwalang nakakahiya. Maingat niyang hinayla ang manggas nito at bamulong, "Oy, seryoso ka ba dito?" Marshall, brushing off Vera, naiinip na sumagot, "Bakit hindi natin subukan ito at tingnan kung ito ay totoo o hindi?" Saglit na nag-alinlangan ang security guard ngunit piniling huwag ng pinindot pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga residente dito ay ang pinakamaimpluwensyang mga tao sa buong Harmonfield. Sige, sir, sandali lang. Kinuha ng security guard ang leopard print access card at ipinasok ito sa card reader sa villa. Pasukan. Kabanata 48 ang may-ari ng Dawnspire Heights. Oo naman, nag-beep ang card reader, at may dumating na robotic voice. Welcome home, ang iginagalang na may-ari ng Dawnspire Heights Estates, Villa 1. Pinagpawisan ng malamig ang security guard. Ang may-ari ng Villa 1. Hindi siya makapaniwala. Hindi ba't sinabi na ang mga top-tier big shot ay namumuhay ng hamak sa mga araw na ito? Narito ang isang taong nagmamay-ari ng isa sa mga pinaka-eksklusibong villa sa paligid, ngunit nagmaneho sa isang maliit na Land Rover na nagkakahalaga lamang ng ilang daang libo. Dahil ang Dawnspire Heights Estates ay natapos sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, ang may-ari ng Villa 1 ay hindi kailanman nagpakita. May tsismis na ang may-ari ay isang misteryosong big shot, halos isang alamat sa paligid ng Harmonfield. At ngayon, ang mailap na figurang ito ay nagpakita sa harap mismo ng bantay na ito. Napagtanto niya kung gaano siya kalapit na magsalita ng isang bagay na mali sa nakalipas na mga sandali, at ang pag-iisip ay nagpatalsak sa kanya sa panibagong malamig na pawis. Ilang segundo siyang kinalma ang sarili, pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa kotse, magalang na ibinalik ang leopard print access card kay Marshall gamit ang dalawang kamay. Pasensya na po, sir. Sorry po kung pinaghintay pa po kita. Eto po ang access card mo. Si Vera, na nasaksihan ang buong eksena, ay mas nabigla. Dawnspire Heights Estates at hindi lang saan man, kundi sa Area 1. Ito ang pinaka-eksklusibong kapitbahayan sa buong Harmonfield, isang lugar na nakalaan para lamang sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao. Ang Area 1 ay naglalaman lamang ng 5 villa, at sa pinakatuktok ay ang Villa 1, na kilala bilang Dawnspire. Tuktok. Ang pagkakakilanlan ng may-ari ng Villa 1 ay nababalot ng misteryo, kasama ang mga tao sa buong Harmonfield. Espekulasyon tungkol dito sa loob ng maraming taon. At gayon paman, si Marshall ang may-ari. Paanong tumaya iyon? Hindi ba't siya ang lalaking itinaboy ni Alice, na nawala ng tirahan pagkatapos niyang putulin ang kanilang pakikipag-ugnayan? Ito rin ang lalaking pinagtsitsismisan at kinutya ng mga piling tao ni Harmonfield. Kaya paano siya nabubuhay sa ganitong lugar? Pero nandoon siya, sa harap niya. Hindi nagsisinungaling ang realidad. Si Marshall ay hindi nagbibiro,
Ang kanyang tahanan ay tunay na nasa Dawnspire Heights Estates. What's with that look? Napansin ni Marshall ang nagtatakang ekspresyon ni Vera at ngumisi. Vera gave a awkward smile, medyo nahihiya. So, nandito talaga ang bahay mo. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Marahan na tumawa si Marshall, binigyan siya ng isang beses, napansin ang kanyang gusot. Hitsura. Sigurado ka bang gusto mong pumasok na ganyan ang itsura ni Ine? Natigilan si Vera. Teka, sinasabi mo bang tumalikod na lang ako at umuwi? Gusto mo talagang bumalik akong mag-isa ng 3 AM, dito sa gitna ng kawalan, nagmamaneho ng kotse mo? Hindi ka makapaniwalang imumungkahi mo iyon. Sige na. Tumanggo si Marshall. Ang pananatili dito ay gumagana. Ngunit hayaan mo akong maging malinaw sa harap, huwag makakuha ng anumang mga nakakatawang ideya tungkol sa akin. Hindi ako ganoong uri ng tao. Ha? Tumingin si Vera kay Marshall, nagulat sa seryosong tono nito. Ito ay pumutok sa kanyang isip. You've got to be kidding me. Is the one worried na baka makakuha ka ng mga nakakatawang ideya. Ako. Si Marshall ang nagmaneho ng Land Rover hanggang sa Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates. Inilabas niya ang leopard print access card para buksan ang front gate ng villa. Pagpasok pa lang nila, sinalubong siya ng personal na al ng villa, "Welcome, Master Marshall. Identity verified. Welcome sa Villa 1 Nanogram Dawnspire Heights Estates, Master." Sa ngayon, lubos na kumbinsido si Vera si Marshall talaga ang may-ari ng Villa 1. She was still processing this whirlwind of thoughts when the owl spoke up again. "Master, please be cautious of the woman on your side. She seems to have significant intentions toward you. Threat level, B." Parehong natigilan sina Marshall at Vera. Nagkatinginan sila mula sa camera ng card reader sa isa't isa. Walang iniisip na sinabi ni Vera, "Teka, masasabi pa ba nito?" Gulat na tinitigan siya ni Marshall. "So, may ulterior motives ka na ba simula nang sunduin mo ako kagabi?" Inis na binitawan siya ni Vera ng isang mabilis na sipa. "Naniniwala ka ba talaga sa kalokohang yan? Nakuha lang siguro nito ang tumaas na tibok ng puso ko mula sa nakakabaliw na lahi kanina. Yun lang. Oh, please. Like a stunner like me would be after you. Keep dreaming. Fine, I guess that makes sense." Nagkibit-balikat si Marshall at nagsimulang "Will conwow the steel going s outburst." Nang nasa loob na sila ng sala, Marshall poised sa ilang mga ugat sa apoy. "Fine. Hindi pa ako masyadong pamilyar sa layout dito, so you'll have to check for yours. Maaari kang manatili sa unang palapag, piliin ang anumang silid na gusto mo. Para sa..." Sinulyapan siya nito, saka idinagdag. "Kahit na, duda ako na mayroong anumang ekstrang ginagawa dito ang kabataan." Bumaba ang tingin ni Vera sa kanyang mga punit na damit. "Ugh, with your full of holes the thin. Row am I supposed to go anywhere tomorrow?" Ang ganitong uri ng high-end na distrito ng Villa ay dapat may ilang mga tindahan sa malapit na nagbebenta nito. Kumunot ang noo ni Marshall. "Wala akong ideya. Harapin natin yan sa umaga, daughter. Ngunit ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi ako eksaktong maligo at pagkatapos ay nakahubad lang sa kama." Tinitigan siya nito ng may pagdududa. "Nag-aalala ako na baka magsimula kang makakuha ng mga ideya. Tumigil ka nga dyan." Pinutol siya ni Marshall, matigas ang tono nito. "Hindi yon nangyayari." Sinulyapan siya nito at umiling. "Grabe ka naman." Pagkatapos, nagpadala siya ng isang mabilis na mensahe kay Daphne, na sinisigurado na kumuha ng litrato na kasama si Ver. "Ayan. May dadating dito na may 2 damit para sa'yo sa kalahating oras. Earn-ish." "Oh, salamat," walang gana na sagot ni Vera. Ang kanyang mga mata ay ganap na naakit sa chineries ng Villa. Ito ang hitsura ng tunay na kayamanan. Bilyon-bilyon ang halaga ng palamuti at amenities lamang. Ang panloob lang ay dapat na nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon, at ang buong Villa ay kailangang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 na bilyon, 4 na bilyon. Kahit na pagsamahin ng kanyang pamilya ang lahat ng kanilang mga ari-arian ng 3 beses, hindi pa rin nila kayang bilhin ang mga ito.
Take a look around if you want. I'm gonna wash up and get some sleep. Hindi pinansin ni Marshall ang natigilan na ekspresyon ni Vera habang paakyat siya ng kwarto. Si Vera, nauutol pa rin sa sobrang karangyaan sa paligid, ay pinanood siyang umalis. Magkahalong paghanga at awa. Alice, bulag ka talaga, naisip niya. Itong lalaking tinawag mong low-level nobody. Yung fiancé na itinapon mo, sinasabing wala siya sa level mo. Sinabi mo na hinding-hindi niya masusukat si Zachary, na isa lang siyang muscle-bound thug. Mayroon kang brilyante ng isang tao sa harap mo, at hindi mo lang siya tinanggihan, kinutya mo siya at sinira ang 3.5. Pakikipag-ugnayan. Alice, isa kang ganap na tanga. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Vera kung bakit nirerespeto ni Shirley ang bawat salitang sinabi ni Marshall nang walang pag-aalinlangan. Maging ang mga pagbabago ni Ryder ang lahat ay may katuturan ngayon. Dahil yun kay Marshall. At alam mo kung ano. Tama ka tungkol sa isang bagay, Alice. Hindi kayo magka-level ni Marshall. Kahit na ang mga Miller ay nahirapan at binuo ang kanilang kapalaran para sa mga henerasyon, hindi ka pa rin lalapit sa kung ano ang mayroon si Marshall. Namangha si Vera sa kariktan sa kanyang paligid, naiisip kung ano ang mangyayari kung sakaling makita ni Ali si Marshall na nakatira dito, sa maalamat na Villa 1 Nanogram Donspire Heights Estates. Ano kaya ang mararamdaman niya noon? Ilang hakbang pa ang ginawa ni Marshall bago niya napansin na nakatitig si Vera sa kanyang likuran, halatang nalilito. Anong tinitingin-tingin mo? Don't worry, the clothes are on their way. Saglit, iiwan na nila ang mga ito sa locker ng imbakan sa labas ng pinto. Makuha mo na lang sila doon. Nakikita. Ang casual na ugali ni Marshall, si Vera ay biglang nakaramdam ng pagkakonsensya sa sarili, awkwardly na nakatingin sa malayo. Napansin ni Marshall ang kakaibang ekspresyon nito at bahagyang kumunat ang noo. Don't overthink things. Wala akong interes sa'yo ng ganyan. Agad namang natigilan si Vera. Siya ay isang bona fide beauty, na may perpektong figure, at mukha. And this guy just casually told her na hindi siya interesado. Iyon ay isang matinding suntok sa kanyang pagmamataas. But then again, after spending a whole day with this guy, Vera had to admit ang prangka nitong prangka. Ganyan talaga ang ugali niya. Fine, hinayaan ko itong dumausdas. Siya ang may-ari ng Villa 1 sa Donspire Heights Estates, pagkatapos ng lahat, naisip niya. Mind if I take look around the villa? Tanong niya na kumikinang ang mga mata habang pasulyap-sulyap sa marangyang palamuti at mga kasangkapan. Walang paraan na hindi mausisa ang sinuman tungkol sa maalamat na Villa 1 sa Donspire Heights. Pakiramdam niya ay sayang ang hindi pag-explore ng ganitong lugar, lalo na't maswerte siyang napadpad dito. Parang natarante si Marshall sa tanong niya. Isang bahay lang ano ang makikita? Bahay lang. Niloloko mo ba ako? Hindi napigilan ni Vera na magmura. Isa itong villa na nagkakahalaga ng 3 o 4 na bilyon. Ang mythical Villa 1 sa Donspire Heights Estates na iginagalang ng lahat sa Harmonfield. At umaarte siya na parang walang espesyal. Umiling si Marshall habang pinagmamasdan ang natulala niyang ekspresyon. Sige, kung hindi ka pagod, sige mag-explore ka hanggang sa kontento ka. Pag-akyat pa lang ni Marshall, sinimulan na ni Vera na buksan ang mga pinto, sumilip sa bawat silid na may halong pagkamangha at inggit. Pakiramdam niya ay nasayang niya ang huling 20 taon ng kanyang buhay, hindi niya alam na may ganoong karangyan. Kahit na nagmula siya sa mga Silva, isang malapit na elite na pamilya, at noon pa man ay naisip niyang medyo mayaman sila para sa Harmonfield, ang kanyang mundo ay nagmistulang isang shantytown kumpara sa lugar na ito. Ang Donspire Heights Estates ay nasa ganap na naiibang antas. Habang namamangha pa rin siya sa karangyan at yaman na nakadisplay sa loob ng Villa 1, narinig niya ang pagring ng doorbell. Yun siguro ang nagde-deliver ng damit ko, she murmured, sulyap sa orasan. Halos 4 a.m. na. Sinabi sa kanya ni Marshall na hindi niya kailangang buksan ang pinto. Ilalagay ng delivery person ang mga damit sa storage locker sa labas, na maaaring ma-access mula sa loob ng villa sa pamamagitan ng automatic retrieval system.
Sino ang sapat na dedikado para maghatid ng mga damit sa Dawnspire Heights sa oras na ito? Nang ibabaw ang kuryusidad sa kanya, at pumunta siya sa monitor para silipin ang labas. Nagulat siya sa nakikita sa screen. Nakatayo sa pintuan sina Daphne at Rita. Ano? Bakit nandito sina Daphne at Rita? Kabanata 49. Sa isang iglap, isang magulong-gulo ng mga pag-iisip ang gamulong sa isipan ni Vera, nag-crash sa isa't isa habang sinusubukan niyang intindihin ang lahat ng ito. Hindi niya maalis ang alinman sa mga ito. Muling pinindot ni Rita ang doorbell, at nang walang sumasagot makalipas ang ilang sandali ay nagsalita siya. Mr. Ortega, dala na namin yung dalawang full outfit na near-request mo. Please open the door. If it's inconvenient, we can wait outside. What? Ang naghahatid ng mga damit para sa kanya, si Vera, ay walang iba kundi si Daphne, ang reyna ng Violet Crest. Sarili niya. Ito ay dapat na isang guni-guni. Nanginginig ang mga kamay ni Vera sa kaba. Ang mapagmataas, nakakaakit na reyna ng Violet Crest ang babaeng iniidolo at tinutugis ng bawat kabataang elitsa. Hanfield ay talagang nagmaneho hanggang sa Dawnspire Heights Estates alas 4 ng umaga dahil lang sa isang mensahe mula kay Marshall. Para maghatid ng damit para sa kanya, Vera. Walang maniniwala dito kung sasabihin niya sa kanila. Napabuntong hininga siya, pinipigilan ang sarili na hindi tuluyang mabalisa. Ang pagmamasid kay Daphne na magalang na nakatayo sa harap ng villa ay naramdaman ni Vera ang pagtibok ng kanyang puso mula sa kanya. Dibdib. Makalipas ang kalahating minuto, sa wakas ay tumugon ang AL system ng villa, na ilagay na ang mga item sa locker ng imbakan. Maaari kang umalis. Medyo nadismaya si Daphne sa automated reply pero tumango siya kay Rita para ilagay ang mga damit sa locker. Pagkatapos ay inactivate niya ang voice message recorder, ang kanyang ekspresyon ay lubos na gumagalang. Mr. Ortega, hindi na namin kayo iistorbahin pa. With that, bahagyang yumuko si Daphne at, kasama si Rita, lumabas ng entrance ng villa. Si Vera ay nakamasid, ganap na natigilan, habang sina Daphne at Rita dalawang tao na kilala sa kanilang poise at mataas na katayuan. Kumilos ng may lubos na pagpapakumbaba at paggalang mula simula hanggang wakas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Kung makikita ito ni Alice, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin niya? Ang babaeng iniidolo ni Alice sa loob ng 5 taon, ang kanyang untouchable queen, ay nakatayo rito parang isang utusan sa utos ni Marshall. At si Alice at ang buong pamilyang Miller ay itinapon ng hindi kapani-pani walang kapalaran at pagkakataon na iyon. Ay nasa harapan nila. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Vera sa naisip. Talagang may baluktot na sense of humor ang Diyos. Sa sandaling iyon, halos mal-erewan niya ang hitsura ng panghihinayang at hindi paniniwala sa mukha ni Alice, at sa bawat mukha ni Miller, nang mapagtanto nila kung ano ang nawala sa kanila. Napakaraming tao ang nanghuhusga at minamaliit ang iba, hindi nila napagtanto na ang tunay na tanga ay madalas sa kanilang sarili. Masyadong magulo ang pag-iisip ni Vera para mag-focus sa pag-explore sa villa. Pumunta siya sa storage locker para kunin ang mga damit. Naisip ni Daphne ang lahat may mga damit para sa bawat pangangailangan, mula sa damit na panloob hanggang sa damit na panloob, isang Amerikana, at kahit isang set ng pajama. Sa pagtingin sa maayos na nakaimpake na mga damit, nagbigay si Vera ng isang maliit na ngiti sa sarili. Dumiretso siya sa banyo, naligo ng mainit, at nagsuot ng pajama bago nilubog ang hindi kapani-pani walang komportableng kama. Sa kabila ng pagod sa kaguluhan sa gabi, hindi pa rin siya makatulog. Nakahiga siya doon, gising na gising, hanggang alas 6 ng umaga. Papunta sa wakas, hindi na makatiis, kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ang ilang larawan ng kwartong kinaroroonan niya. Sa labas ng bintana, ang Dawnspire Mountain ay nakaunat sa malayo, na may mahinang ambon na nakasabit sa Crescent Lake sa ibaba. Tapos na. Ang nyebe mula sa kamakailang mga bagyo ay kumapit pa rin sa tuktok ng bundok, kumikinang na puti sa liwanag ng umaga. Hindi makatulog, nagpasya si Vera na magsaya. Kumuha siya ng isang grupo ng mga larawan ng nakamamanghang tanawin sa labas ng villa.
Dapat gising na si Alice, baka padalhan ko siya ng ilang pictures para guluhin siya, naisip niya. Binuksan ni Vera ang WhatsApp, pumili ng ilang mga kuha, at ipinadala ito kay Alice. Alice, hulaan mo kung nasaan ako. You'll never guess. Hahaha. Maya-maya, sumagot si Alice. Vera, ginugulo mo muna ako sa umaga ha. Sa tingin mo ba hindi ko masasabing mga larawan lang ito ng Dawnspire Heights Estates na nakita mo online? Iyan ang buhay na pinangarap ko noon pa man. Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay ang maging katulad ni Daphne na nakatira sa Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates, na may buhay na akma para sa isang reyna. Isipin na nakatayo sa Dawnspire Peak mga taon mula ngayon, tinitingnan ang kagandahan ng Crescent Lake. Iyon ay magiging purong kaligayahan. Noon ko lang masasabi na ako ay tunay na nabubuhay. Napabuntong hininga si Vera nang mabasa ang mensahe ni Alice. Alice, ang buhay na ginugol mo sa iyong buong buhay na pinapangarap. Maaari mong makuha ang lahat ng si Marshall ay lumapit sa iyo kasama ang pakikipag-ugnayan na iyon. Ngunit masyado kang bulag para makita ito at pinunit ang kaligayahang iyon. Alice, sinasabi ko sa iyo ang totoo, malamang hindi ka maniniwala sa akin, ngunit nasa Villa 1 ako sa Dawnspire Heights Estates ngayon. And 2 hours ago, si Daphne na mismo ang nagdala sa akin ng pajama na suot ko. Nagpadala pabalik si Alice ng natatawang emoji. Hindi ka pa rin nagigising ha? Lokong babae. Alice, seryoso ako. Kung ayaw mong maniwala, video call tayo, ipapakita ko sa'yo na hindi ako nagsisinungaling. Dahil doon, tumalon si Vera mula sa kama, binuksan ang floor-to-ceiling window, at itinutok ang kanyang camera sa kanyang sarili na may Dawnspire Peak at Crescent Lake sa background. Alice, nakikita mo ba? Nag-livestream ako mula sa loob ng Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates. Tahan na. Bumaba ka sa sala at sa entrance ng villa para may maipakita pa sa'yo. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at naglakad sa sala, hanggang sa harap ng villa. Ang pribadong swimming pool, 4 na malalaking flower bed, at ang magandang pavilion ay kitang-kita. See, Alice. This is part of Villa 1 at Dawnspire Heights Estates. I swear I'm not lying, I'm really inside this villa. At narito ang pinakamalaking sorpresa sa lahat, hulaan kung sino ang nagmamay-ari ng Villa 1. Si Marshall, yung ex-fiancé mo. Sumagot si Alice ng sunod-sunod na tumatawa na emoji. Vera, mali ba ang ininom mong meds kaninang umaga? Bakit ka na-hype? Pinadalhan ako ng lahat ng kalokohang ito. Anong ginagawa mo? Sa sandaling iyon, lumabas si Marshall ng villa at nakita niya si Vera na nakapose at nakaharap sa kanyang telepono. Natigilan si Vera, saka mabilis na ibinaling sa kanya ang camera. Alice, nakikita mo ba siya? Sino ang lalaking ito? Kabanata 50. How dare you hit me? Pinanood ni Alice habang papalapit ang figure ni Marshall sa video, at nagpakawala siya ng malamig na tawa. Vera, sabihin mo sa kasuklam-suklam na lalaki na iyon na kahit anong pilit niyang mapabilib sa akin sa pamamagitan ng pag-set up ng ilang film studio prop, hindi iyon mag-iisip ng mabuti tungkol sa kanya. Nakakaawa ito. Siya, ang may-ari ng Villa 1 sa mga estate ng Dawnspire Heights. Hindi sa 1,000,000 taon. Tapos na akong magsalita. I have to go meet Mr. Gill soon to visit Liam. Have fun with your little game. Napatitig si Vera sa screen ng WhatsApp video chat. Hindi niya ito maintindihan. Na-livestream niya ang buong interior at exterior ng Villa 1 para kay Alice, ngunit ayaw maniwala ni Alice. Sige, isipin mo kung ano ang gusto mo. Baka talagang hindi meant to be kayong dalawa. Halika na, maghanda ka na para makapag-almusal tayo. Wala nang magluluto para sa iyo, sabi ni Marshall, hinihimok siya. Sinaman siya ng tingin ni Vera. And here I was expecting you'd have to have breakfast already for me paggising ko. Ang pagpayag na manatili ka rito para sa gabi ay higit na mapagbigay. Ngayon bilasan mo, kunin mo ang iyong mga gamit, ay papaikot ko ang sasakyan at ibabalik ito sa iyo. Pagkatapos ay tapos na tayo dito, sagot ni Marshall. Napakunot noo si Vera, inis. What's that supposed to mean? Ganoon ba talaga ako ka-unpleasant na kasama?
Napatingin si Marshall sa kanya. Ano ba, may balak kang damaykit? Ilipat mo. Kapag hindi ka nakapasok, mag-isa kang maglalakad pababa ng bundok. Dahil doon, binuksan niya ang pinto ng kotse at pinaandar ang Land Rover. Natarante si Vera, mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit at nagmamadaling pumasok sa sasakyan sa kalahating takbo, kalahating pagkahulog. Hindi mo talaga alam kung paano tretuhin ang isang babae, ano? Reklamo niya. May IOU ka pa ba? Hindi pinansin ni Marshall ang reklamo niya at nagtanong. Oo, iniingatan ko ito. Bakit? Nagulat na tanong ni Vera. Talagang susunduan mo ang kapatid ni Harris para sa Porsche supercar na iyon. Nagtatakang tanong niya. At lahat ng shares ni Harris sa Davidson Group. Tumango si Marshall. Oo naman. Bakit hindi ko kunin ang itinaya ko sa buhay ko para manalo? At saka, may utang pa akong Porsche sa'yo, di ba? Marshall, alam kong ginagawa mo ang lahat ng ito dahil sa kapatid ko, sabi ni Vera, nakakakuha ng pasasalamat ang boses. I'm really touched that you'd go to such lengths for me. Sumulyap si Marshall sa kanya, hindi napapansin. You're overthinking it. I'm just trying to save some money. Ikaw. Sinaman siya ng tingin ni Vera, frustrated. Hindi ka ba pwedeng magsabi ng maganda kahit minsan lang? Isang mapang-asar na senggal ang pinakawalan ni Marshall. Bakit kailangan kitang pasayahin? Si Vera ay hindi nakaimik, ganap na galit sa kanyang kawalan ng taktika. Di asterisk man ito. Siya ang magiging kamatayan ko. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Ayos lang. Nasanay na ako sa mga lalaking katulad niya. Kung hihintayin ko pa siyang magsabi ng matamis, lola na ako bago pa mangyari. Binibigyan ng sarili ng mental pep talk, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Marshall, talagang nagugutom na ako, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. Naalala ko na may Crown at Sage dining sa ibaba ng bundok. At may harvest table hindi masyadong kalayuan doon. Saang lugar mo ako dadalhin para mag-almusal? Napaisip si Marshall saglit. Punta tayo sa Crown at Sage dining. Sa tapat ng Crown at Sage, may donut stand na medyo maganda. Makakakuha tayo ng bean pudding, kumuha ng ilang donut, baka isawsaw sa sauce. Inilibot ni Vera ang kanyang mga mata. Nakatira ka sa ganitong lugar, at dinadala mo ako para kumuha ng mga street food donuts. Hindi naman kumibo si Marshall. Anong masama sa donuts? Ayaw yan, huwag kainin. Paglabas pa lang nila sa gate ng Donspire Heights Estates, isang pulang pag-ani ang biglang sumulpot sa likuran nila at pinaharurot ang Land Rover. Tumalon si Vera sa kanyang upuan, pagkatapos ay tiningnan ang rearview mirror, na uutol. Sinubukan ng pag-ani na iyon na lampasan tayo at tinamaan ang bumper natin. Mukhang natamba ito. Bayaran nila. Sinulyapan ni Marshall ang screen ng dashcam upang masuri ang pinsala. Ito ay isang maliit na isyo, hindi katumbas ng oras. Hinayla niya ang Land Rover sa gilid, sinenyasan ang pag-ani na dumaan lang. Ngunit sa halip, ang mga pag-ani ay umungal sa kanilang paligid at huminto sa mismong harapan, na hamarang sa kanilang daan. Lumabas ang mukha ng isang babae mula sa bintana ng pulang pag-ani. Kumaway si Marshall. Ayos lang, go lang. Pero lumabas ng sasakyan ng babae, galit na turo kay Marshall. Anong klaseng pagmamaneho yan? Driving a junky Land Rover around here, blocking my way, how is that fine? Do you have any idea how much my brand new pag-ani cost? Can you afford to pay for the damage? Tumingin siya sa kanyang sasakyan na may masakit na ekspresyon, halos nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Are you kidding me? A textbook case of a scam artist. You rear-ended us, and you're acting like it's our fault. Sabi ni Vera, bumaba ng sasakyan para harapin siya. Sinama ng tingin ng babae si Vera. Ha! I can tell just by looking at you nandito ka lang para mag-ga. Look at yourself. Ang pagmamaneho ng clunker na ganyan sa paligid ng Donspire Heights Estate, sino ka sa tingin mo? Pagkatapos ay itinuro niya ang ilang mga security guard sa malapit, sumisigaw, gusto kong magsampa ng reklamo.
Paano mo hahayaang gumala ang mga ganitong sasakyan sa distrito ng ating villa? May ideya ka ba kung gaano nakakahiya para sa mga aktwal na residente na makita ito? Alam ng mga security guard sa gate na nakatira ang babaeng ito sa Area 3 Nanograms Estate. Bagamat hindi maihahambing ang kanyang katayuan sa mga nasa Area 1 o Area 2, residente pa rin siya rito, isang taong hindi nila kayang masaktan. Si Marshall, nakaupo pa rin sa kotse, ay pinapanood ang kanyang mapagmataas na pagganap mula simula hanggang matapos, masyadong naiinip para makipagtalo. Ito ay isang $3 milyong na pag-ani, at siya ay kumikilos ng ganito. Kung siya ay nagmamaneho ng isang bagay na nagkakahalaga ng 5 milyon, malamang naisipin niya na siya ang nagmamay-ari ng buong mundo. Isinandal niya ang ulo sa bintana at malamig na sinabi, "Sige, ayos lang. Kotse lang. Magkano ang gusto mo para sa pagpapaayos?" Galit na galit si Vera. Bakit tayo magbabayad? Siya ang nakabangga sa atin. Pinutol siya ni Marshall, halatang inis. Enough. No point wasting time with someone like this. Any more delays and we'll miss out on the donuts. Hindi ka panipaniwala. Itatapon nila ang daan-daang libo sa mga gastusin sa pag-aayos. Para lang makakain siya ng mga donut. Nakakabaliw ang lalaking ito. Ang babaeng pag-ani, nang marinig ang mahinang tono ni Marshall, ay sumigaw, "Babayaran mo ba ang kotse ko? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Kakabili ko lang nito 2 araw na ang nakakaraan sa halagang 3.8 milyon. Ang isang scratch ay mas magastos para ayusin. Kaysa sa iyong makakaya, sinira mo ang mga tanga." Hindi na kinaya ni Vera. Kasalanan mo, at umasta ka na parang biktima. May pera ka naman, pero bakit ka nagkakaganyan? Ano ang tawag mo sa akin? Nagtaas ng kamay ang babae, naglalayong sampilan si Vera sa mukha. Ngunit si Marshall, nakalalabas lang ng sasakyan, ay hinawakan ang kanyang palso bago siya makausap. "You know, calling you a shrew is actually being generous. I tried talking to you like a human, but you barked back like a dog," malamig na sabi ni Marshall. "Ayaw mong ayusin ito sa pera. Fine, we'll handle it your way." With that, sinampal ni Marshall sa mukha ang babae. Natigilan ang mayabang na babae. Hindi siya makapaniwala na tatamaan talaga siya ng mukhang mild-mannered na ito nang walang pag-aalinlangan. "Ikaw, nakabangga ka ng babae. How dare you hit me? Today I..." Smack! Isang sampal na naman ang binigay ni Marshall, mas malamig pa sa pagkakataong ito. "Oo, nataman kita. Ano ang gagawin mo dyan? Nakaharang ka sa mga donut ko, at tinatakbuhan mo pa ang bibig mo." Natigilan si Vera. Ang lalaking ito ay seryosong walang takot. Pinandilatan ng babae si Marshall, halos bumubula sa galit. "Fine, you're dead. Maghintay ka lang." Inilabas niya ang phone niya. "Dad, nasa entrance ako ng Villa District at sinampal lang ako ng ilang lowlife. Pumunta ka na dito." Napagtanto ng mga security guard sa malapit na ito ay nawalan na ng kontrol. Alam nila na sino man ang maaaring tumira sa Donspire Heights Estates, maging ito ay Area 1, Area 2, o kahit na Area 3, ay isang taong makapangyarihan at maimpluwensya. Kung ang insidenteng ito ay hindi mapangasiwaan ng maayos, lahat sila ay maaaring nasa panganib na mawalan ng trabaho. Agad na iniulat ng mga gwardya ang sitwasyon sa Donspire Heights Estate Security Headquarters. Ang seguridad para sa Donspire Heights Estates ay pinamamahalaan ng isang kumpanya sa ilalim ng Violet Crest International ni Daphne. Ang Donspire Security Company ay itinatag ni Rowan. Manager, Logan, ay isang 38 taong gulang na dating mersenaryo. Sa ilalim ng kanyang pagbabantay, ang distrito ng Villa ay hindi kailanman nakakita ng isang marahas na insidente. Habang nag-uulat ang security team sa punong tanggapan, tinapos ng babae ang kanyang tawag sa telepono. Pinandilatan niya sina Marshall at Vera ng puro puot. "Pareho kayong patay. Kilala niyo pa ba kung sino ang tatay ko? Malapit niyang kaibigan si Mr. Barrett at Mr. Hartley mula sa Donspire Security Company." Kalmadong naglabas ng basang panasan si Marshall at naglinis ng mga kamay.
Tapos na akong magsalita. Ilipat mo ang sasakyan mo, o kung hindi. The woman practically shrieked, or else what? You mean to tell me you'd actually crash into my car if I don't